Young Master Gu. Bakit ka nandito? Ang tagal kitang hinanap. Young Master Gu, ang Sommermontag. Nagtatago kang umiiyak. Princess, sino ang nagpasaya sa'yo? Fu Linchen. Dahil kanino? Ganun ba kagaling si Guyans? Pamilya ko siya. Pamilya ang turing mo sa kanya, pero hindi niya kailanman naisip na pakasalan ka. Ngayon may ibang babae sa tabi niya. Gumising ka na. Hindi ka niya gusto. Noong 12 taong gulang ako, nawala lahat ng mahal ko sa buhay. Simula bata, siya at si Lolo Gu ang kasama ko. Bukod sa kanila, wala na akong ibang pamilya. Kaya pipilitin ko, tatakasan ko. Ayokong buksan ang usapang ito. Alam kong niloloko ko ang sarili ko. Pero kung tuluyang mawala ang kasunduan sa mundong ito, wala na akong tahanan. Nababaliw ka ba? Anong gagawin mo? Suyansi, 2 buwan tayong hindi nagkita. Gusto kitang yakapin. Huwag kang kumawala, bibitawan kita. Gusto lang kitang yakapin ng tahimik. Sandali lang, wala nang iba, pwede ba? Hindi pwede. Ayaw ng princess ng lambing, gusto ng mahigpit. Hindi naman akong mabuting tao. Dahil ayaw mong mayakap kita. Mag-iba na lang ako ng paraan. Sige, yakapin mo na ako. Talagang baliw ka. Ikaw, Bastos ka. Anong ginawa mo kay Yan kanina? Sa ganitong daan na may mga taong dumadaan anytime. Ano bang magagawa ko? Mas mabuti na, huwag mong isipin ang mga bagay na hindi dapat. Ikaw dapat ang magtanong sa sarili mo. Huwag mong kalimutan, siya ang kasintahan ni Guyanshi. Huwag mo ring kalimutan, sinabi ni Guyanze na open relationship sila. Karapat-dapat ba siya? Ano NG nangyari SAyo? Yan, kung may problema ka, sabihin Montag lang SA amin ni Atse. Tutulungan ka namin. Yan, ito regalo SA akin ni Atse. Kapatid ka ni Atse. Aya ibibigay ko sa'yo ang bracelet na ito. Sana sumaya ka. Tiyak akala ni Aze mabait at mapagbigay ako. Hindi tayo close, siguradong ayaw mong tanggapin. kung ganun ka sincere si Aimless Zhang sa pagbibigay ng regalo, edi tatanggapin ko na. Sa ospital namin, ina-upgrade ang mga medical equipment. Balak kong ipa-auction ang bracelet na ito. At i-donate ang lahat ng proceeds sa ospital. Gaya ng sabi mo, maganda at mabait si Edith Zhang. Siguradong masaya siyang tumulong sa charity. Zu Emperor. Walang puhunan, 8 digit na bracelet mo. Tingnan natin kung masasaktan ka. Guyanse, siguradong gusto mong i-handle ang buong auction. At i-donate sa ospital sa pangalan ko, di ba? Bakit? Ito ay regalo ko sa'yo. Tulad ng sinabi mo, ito ay regalo mo sa akin. Ano ng problema kung i-donate ko sa pangalan ko? O baka naman, gusto mong bawiin ang regalo mo? Payag AKO. Ayos. Ikaw na bahala. Medyo pagod na ako. Una na akong aakyat. Salamat kay Iyarsu sa agarang tulong. Aya nakapag-dinner tayo ngayon. Sa masayang okasyong ito. Parang may kulang. Si Mr. Fu. Tatawagan ko na si MR Fu. Chiao Su, ikaw nang tawag. Ako na. Ako ang tatawag. Baka hindi rin siya sumagot. Hello. May dinner ang department namin sa ospital ngayon. Gusto ka naming imbitahan. Libre ka ba? Pupunta na ako. CJ. Ay, send ko ang location. Sabi niya pupunta na siya. Talagang may influence si Dr. Su. Hindi.
Ginoong Fu, dumating na kayo. Maupo po kayo. Bigla kong naalala na may kunting gawain pa ako sa ospital. Dadagdagan ko pa ng mga bagong putahe, Dr. Su. Samahan mo ng maigi si Ginoong Fu. Kumain at makipag-usap ng masaya. Ginoong Fu, mauna na po kami. Fu Linchen, gutom ka na ba? Bakit hindi mo pa ako kinausap hanggang sa lumamig ang gulay? Wala namang gulay na in-order. Pero may pork kidney soup, gusto mo? Ano ibig mong sabihin? Sinasabi mong hindi ako magaling. Hindi. Para lang ito sa kalusugan mo. Para sa iyong kapakanan, di ba? E di orderin ko rin para sa iyo ang papaya at isda. Pampasigla ng estrogen sa katawan mo. Bastos ka. Hindi ba pwedeng para sa kapakanan mo lang? Para sa kalusugan mo. Hindi naman ako tagapangasiwa, sige na. Para sa mahigit 500 milyong donasyon at mga pasyente, tiisin ko na. Pasensya na, Fu Linchen. Gutom ka na ba? Kain na tayo. Tulungan mo akong maglagay ng sabaw. Hindi ka ba makakilos ng mag-isa? Ang palayaw ko ay Fudeyu. Mahina at payat. Hoy, Director. Dr. Su, ang galing mo talaga. Pirmado na ni Ginoong Fu ang kontrata ng donasyon. Talaga? Ang galing naman. Magkakaroon ng seremonya para sa donasyon. Bibigyan kita ng kalahating araw na bakasyon. Ikaw mismo ang mag-imbita kay Ginoong Fu na dumalo. Ah, si Jay. Malaking halaga ang idinonate ni Fu Linchen. Nararapat lang na personal na magpasalamat. Pasok. Yan, ihahatid kita sa trabaho. Wag na. Pa sa akin ba ito? Kailangan ko talaga ng bagong necktie. Hindi. Ako lang pala ang nak-assume. Para kay Lolo Bea, masaya si Lolo kapag nakatanggap ng regalo. Hindi rin. Yan, maraming lalaki ngayon na nagpapanggap na gentleman. Niloloko nila ang mga babaeng walang karanasan. Nag-aalala ako sa kaligtasan mo. Huwag kang mag-alala, kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. At ang may-ari ng necktie na ito ay hindi dinadaya ako. Ang sarili kong buhay, huwag mo nang pakialaman. Hindi. Miss, kanino po kayo? Hinahanap ka po si President Fu. Mabuti. Hindi ba ito ang maliit na ulila ng pamilya Gu? Ikaf. Dahil lang kay Guyanse. Kaya ka nakapasok sa aming high society. Kung hindi, hindi ka karapat dapat maging katulong para magsuot ng sapatos ko. Yehongi, kakakain lang sa sifi. Ang baho ng bibig mo. Tingnan mo ang itsura mong manyakis. Bata ka palang pinaboran ka na niyong Master Fu. Sino ang nakakaalam, baka hindi maganda ang ugali ng nanay mo. Kaya namatay sa karumihan. Balita ko wala kang ama mula nang ipanganak ka. Baka naman nasa kulungan ang tatay mo? Su Yangxi, Putangina Montag, Hinampas Montag ako. Fu Linchen, okay ka lang? Ikaw, Nakalimutan mo na kung ano ang trabaho ko dati. Walang problema, okay lang. mabuti naman kung okay ka. Okay ka lang. Okay lang ako. Kung okay ka, kumain ka ng prutas. Fu Linchen, Bitawan Montag siya. Hindi ko papayagang yakapin mo siya. Muntik ko nang makalimutan ang malaking daga na ito. Anong karapatan mong sabihin iyan sa akin? Nagkagulo ka sa kumpanya ko, hindi ba't daga ka? Siya ang unang nanakit. Siya rin ang sasabihan ko. Tama ang ginawa mo.
Dapat kang lumaban ng matapang, huwag mong isipin ang kahit anong konsekwensya. Ako ang sasalo para sa'yo. Pareho ka pa rin noong bata ka, hindi mo alam ang tama at mali. Paborito mo lang siya. Ikaw ang nanguna, karapat-dapat kang hampasin. Isang mukha lang meron ka. Hindi mo ba pwedeng tipirin ang paggamit mo? Guard. Ilabas ang dumi. Opo, Boss Fu. Fu Linchen, ang teknolohiya ng pamilya ko ay nangunguna sa bansa. Magsisisi ka sa pagkawala ng pagkakataong makipagtulungan sa pamilya ye. Ikaw lang. Hindi mo ako matatakot. Bitawan mo ako. Kanina, salamat ha. Walang anuman. Kung pwede. Dugo ka. Patingin agad. Prinsesa, sa harap ng maraming tao, huhubaran mo ako. Punta na lang tayo sa opisina mo. Ikaw ang pumunta dito sa opisina ko. Hala, bilisan mo. Ipakita mo lang ang sugat, hindi kailangang maghubad. Kung hindi mo ako titingnan, paano mo i-check ang sugat ko? Ang lakas nito kung tumama sa ulo ko. Baka patay na ako. Masakit ba? Anong nangyari? Nagpakasal na ang daga sa pusa, nagmamalasakit na rin ang traidor. Nasaan ang first aid kit? Nandoon. Bakit mo ako tinitingnan? Maganda ako, hindi ba pwedeng tingnan? Natapos na ang pagbebenda, huwag mo nang tingnan. Ang sakit ng sugat ko. Ay. Hipan mo naman. Kahit hipan mo, hindi naman mawawala ang sakit. Basta nakakatulong sa puso ko. Bastos ka. Ito palang bastos na. Ito ang tunay na bastos. Fu Linchen, ano ba laman ng utak mo araw-araw? Hindi naman araw-araw, pero kapag nakikita kita, naiisip ko. Ang dami mong babae sa paligid mo. Bakit ako pa ang pinili mong asarin? Dahil ikaw lang ang gusto ko. Salbahe. Pwede bang ibang salita ang gamitin mo para marahin ako? Nagsasawa na ako sa salitang yan. Kahit anong mura mo, parang pinapuri mo pa siyang salbahe. Sino yan? Ako, Geu Yanzhe. Tamang-tama ang dating mo. Bakit? May tao ba diyan na hindi ko pwedeng makita? Na, baka magdugo ang ilong mo pag nakita mo. Pamilya lang ang turing ko kay Guyanze. Bakit ako magdudugo ng ilong? 10 minuto. Sapat na yan para sa'yo? Ikaw ang 10 minuto. E di 11 minuto na lang? Umalis ka, 1 oras ako. Alam mo na yan. Buksan mo, may importante ako. Fu Linchen, ikaw. Nag-isa ka lang, bakit ang tagal mong magbukas? Ano NG pinapanood Montag? Gusto mong manood? Sabay tayo. Hindi na, may importante akong gagawin ngayon. Sa susunod, isama natin si Hibay. Umalis ka. Ano NG importante? Tungkol sa kumpanya ko, Yujibao, may problema sa pag-list sa abroad. Hindi pumayag ang Securities Commission. Tulungan mo akong ayusin ang koneksyon. Bakit ayaw nila? Pamilya tayo, 1 salita lang, ayos na yan. Salamat, pare. Walang anuman. Tandaan mo ang kabutihan ko.
Kapag gusto mong saktan ako, balikan mo ito at isipin mo. Paano ka o kayang saktan ka? Hindi kailanman mangyayari yun. Busy ka, alis na muna ako. Bakit hindi ka pa bumangon? Anong balak mo? Kung talagang may balak ka, pwede kitang samahan. Talagang wala kang magandang sasabihin, no? Sige, seryosohan na natin. Anong dahilan ng pagpunta mo sa opisina? Regalo ko para sa'yo. Ano? Kurbata. Ay, may pakana ka no? Ano? Tulungan mo akong buksan. Dahil may hihilingin ako sa'yo. Titiisin ko. Okay. Nakapagbigay ka na ba ng kurbata kay Guyans dati? Hindi. Hindi ba't itong kurbata ay yung ayaw na ni Guyans kaya binigay sa akin? Siyempre, hindi. Nakita ko lang at akma sa'yo. Kaya binili ko talaga para sa'yo. Suotin mo sa akin. Hindi ba't may hilingin ka sa akin? Ipakita mo ang sincerity mo. Pwede na. Sabihin mo. Anong hihilingin mo sa akin? Yung institusyon gusto mag-organize ng donation ceremony. Tingnan mo. Sige, pupunta ako. Hindi ba't ayaw niya ng ganitong okasyon? Bakit ngayon ang dali niyang pumayag? Pinasaya mo si kuya. Kaya ganyan. Kahit maliit na bagay lang. Pati buhay ko ibibigay ko sa'yo. Salamat sa pagdalo mo. Ang donation ceremony ay 2 linggo pa. Sana makasama ka. Sigurado. Ihahatid kita pa uwi. Huwag na. Si Dodo, broken-hearted. Nag-aya sa akin ng inuman mamayang gabi. Sasama ko sa'yo. Talagang hindi na kailangan. Tara na. Dr. Su, enjoy ka. Hay, ingat. Ang gwapo mo, kuya. Ihahatid lang kita pauwi. Wag kang mangguk ulo. Huwag mo akong galawin, yan, napakadalisay ko. Yan, ihahatid ko muna ang kaibigan mo pauwi. Hoy, mag-ingat ka. Sinasabi mo ba na si Shen Hibay hindi gagawa ng... Hindi dapat gawin kay Dodo? Dapat kang mag-alala kung si Kian Dodo ang may balak na masama. Parang naging accessory na lang siya ni Shen Higay. Pero lasing na siya, hindi niya alam ang ginagawa niya. Para sa akin, malinaw naman ang kanyang ginagawa. Gusto niyang gawin si Shen Hibay. Kanina, sa isip mo ba sinabi mong bastos ako? Sabi, Alam mo ba na kapag nagsisinungaling ka, hindi ka makatingin sa mata ng iba? Maliit na sinungaling. Yan. Bakit ka nandito? Ako nga ang dapat magtanong, bakit ka? Laging nasa paligid ni Yan? Hindi ba kasama mo ang maliit na artista na si Zhang Liuliu? At sobrang close nyo. Gabi na. Dapat nasa lambingan ka na at naglalasing. Siya ang image endorser ng Yutsibao. Formal ang aming relasyon sa trabaho. Anong klaseng formal na relasyon ang kailangan ng babae para samahan ka buong gabi? Yan, umuwi na tayo. huwag mo akong hawakan, marumi ka. Huwag mo akong hawakan. Paumanhin, pasensya na. Hoy, huwag kang umalis, maganda, delikado sa gabi. Kami na ang maghahatid sa iyo pauwi. Oo, Huwag na, huwag na. Hoy, huwag mong sabihin huwag. magaling kaming mga kuya. Fulinshen. Nandito ako. Mabuti, huwag kang lilingon. Yan, huwag kang matakot, nandito ako. Vitawan MO. Galit ka pa ba sa akin? Pupunta ako kay Fulinshen. Hindi naman siya masasaktan ng mga tambay na yon. Hindi, natatakot ako baka niya patayin ang mga tao at makulong. Hindi niya gagawin yon. Hoy, bitawan mo.
Naalala mo pa rin ako kahit may kasama kang fan, hindi madali yon. Huwag kang magulo, tingnan ko ang sugat mo. Ang sweet mo naman. Masakit ba? Okay lang. Huwag mong madumihan ang iyong mata, umuwi ka na. Huwag kang mag-alala, may kontrol ako, umalis ka na. Yan. Wala namang nangyari sa pagitan ko at ni Zhang Liuliu. Wala akong kinalaman dito, gabi na. Umuwi ka na at matulog. Magpahinga ka rin ng maaga. Okay ka lang ba? Hospital. Malubha ba ang mga sugat mo? Puro pasa at bali lang naman. Pwede pa rin gamitin kapag nabentahan. Pupunta na ako para bisitahin ka. Huwag na. Bukas na lang umaga, gusto kong uminom ng lugaw na niluto mo. CJ, Pasok. ito yung lugaw na niluto ko para sa'yo. Iinom ka na ba ngayon? Salamat. Ano? Mukhang hindi masarap. Masakit ang kamay ko, pakainin mo ako. Dahil sa tinulungan mo ako kahapon, sige na. Tandaan mong magpalit ng gamot sa mga sugat mo, baka kasi magka-infection. Kung hindi mo kaya, pwede kitang tulungan. Suyansi, ay cancel mo na ang engagement mo kay Guyanse. Ano man ang hilingin mo, gagawin ko. Makakasalan mo ba ako? Paano mangyayari yun? Ang taas ng standards ng pamilya Few. May gagawin pa ako, aalis muna ako. Inumin mo yung lugaw, baka lumamig. Pasok. Naayos ko na yung leave sa ospital. 2 araw, kasama ang weekend, sapat na para umuwi at mag-alay. Tutulungan kita mag-ayos. Hindi na. 23 na ako, kaya ko nang mag-alaga sa sarili ko. Tama ka. Tumatanda ka na, may kakayahan ka na, pero bukas, bubuntis pa rin kita papuntang Yuncheng. Hindi ba't sabi mo hindi ka makakapunta? Yung importanteng board meeting bukas. Na, postpone. Mahilig si nanay sa dalandan. Pwede mo ba akong tulungan bumili sa labas? Siege. Nanay, tatay, bisita ulit ako. Sa totoo lang, gusto kong maramdaman ang pagmamahal. Gusto ko ng isang malalim na pag-ibig, pero si Guyanse. Hindi niya ako gusto, tinuring lang niya akong kapatid. Yan, palagi kong pinapangarap ang isang buong pamilya. Pero kung ika-cancel ko ang engagement, natatakot akong baka hindi na sila maging pamilya ko. Pero di ba, nakakasawa na rin itong pagpupumilit. Nanay, tatay. Nagdesisyon na ako. Aayaw na ako sa kasal kay Guyanse. Gusot-gusot na ang bahay ng Su. Mukhang walang gustong maglinis kahit bayaran. Sa hotel na lang tayo tumira, di malinis dito. Sa hotel na lang tayo kumain. CJ, Di ako makakauwi ngayon, ayusin nyo na lang. Puro kayo salita. Sige alam ka una. Ano ba, ang init ng ulo mo? Anong ginagawa mo dito? May magandang tech company malapit dito para sa acquisition. Swak, nandito rin kami ni Yanyan. Sakto. Pero uwi na ako. Bantayan mo muna si Yanyan ng ilang araw. Sige. Salamat tol, aalis na ako. Sige, ingat. May ginagawa fiant mo, ako na lang samahan ng prinsesa. ayos.
Barbecue o pusit? Pareho. Order na. Opo, ano po order niyo? 3 chicken barbecue. At yung ayon, isa rin ang bawat isa. Lagyan mo ng spice yung akin. Sige po. Dagdagan mo pa. Fulinchen, ang sarap nito. Tikman mo. Parang lasa ng kinain ko noong bata ako. Bakit kinain mo yung akin? Mas masarap yung sayo eh. Ang sweet na mag-asawa. Hindi ah. Boss, magkano lahat? 53 po. Cash o card? Keep the change. Salamat po. Sanay magtagal kayo. Salamat sa blessing. See you tomorrow. Wala pa akong matutuluyan eh. Walang available sa hotel. Wala talaga, tawagan mo kung ayaw mong maniwala. Sige, tatawag ako. Hello. Meron po ba kayong available room ngayong gabi? Pasensya na po. Punuan na po talaga ngayong gabi. Salamat ah. Hindi naman ibig sabihin gusto kong tumira sa isang suite ah. May mga upuan sa lobby ng hotel, doon na lang ako mamayang gabi. Tiis na lang, good night. Sige na. Fulinchen, mamayang gabi sabay na tayong matulog. Huwag na, nakakahiya naman sa'yo. Okay lang, 4 na kwarto naman ang presidential suite. Hindi naman tayo tirahan ng isang tao lang. Huwag na nga. Masaya na ako dito sa lamig ng hangin. Ang arte-arte mo pa, tumira ka na lang kung sinasabi ko. Ang dami mong sinasabi. Meron pa bang available na kwarto? Meron bang standard o queen size? Magagamit ang mga deluxe suites. Aling gasto montag. Bigyan mo ako ng queen size. Pumili ka ng kahit anong kwarto. Gusto kong tumira sa kwartong may kasama kang ikaw. Sa wakas nahawakan ko na. Naku, may lobo na sa loob ng bahay. Fulinchen, bumangon ka. Pasensya na, nadulas ako. Nahulog ako sa'yo. Eh di pwede ka na bang bumangon ngayon? Na-cramp ang binti ko, hindi ako makabangon. Huwag kang magdrama sa akin. Suyansi, kailan mo iko-cancel ang engagement mo kay Guyanse? Malapit na. Nagsisinungaling ka. Totoo, hindi kita niloloko. Suyansi. Sana nga. Bakit ka nandito? Gising ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin na gising ka na? Gusto kong maglinis mag-isa. Maaga akong nagising kaya hindi kita ginising. Tulungan kita. CJ, Sabay 3-2-1. Haha haha.
Buong araw tayong nagtrabaho, sa wakas natapos din. Fu Linchen, bumalik ka na sa hotel. Nag-check out na ako. Peak season na yon, mahirap nang mag-book ulit. Nag-check out ka na? Eh di dito ka na lang sa guest room mamayang gabi. Isang kumot lang to, mamamatay ako sa lamig. Kahapon naman ako ang nagpuyat para bantayan ka. Pwede bang isang tabi lang tayong matulog? Pakiusap. Sige na nga. Tulog. Ano na naman ang ginagawa mo? Kasama ang isang lalaking puno ng libog sa isang kama. At ganito palang kampante. Dapat ba kitang sabihang tanga o inosente? Gago. Hay tumigil ka nga. Hoy, Yan, okay ka lang ba? okay lang. Mag-isa ka, hindi ka ba natatakot? Sabihin mo sa kanya, nandito tayo. Si Fu Linchen, si Raulo talaga. Yan, ano ang ginagawa Montag? Sabihin mo sa akin agad. Little Princess, sagutin mo siya. Ito palang, sumusuko ka na. Baby boy, Hay Fu Linchen, lumayo ka sa akin. ako na ang sasagot. Bigyan natin ng malaking sorpresa ang iyong nobyo. Ibalik mo sa akin. Baby, mas lalo akong nasasabik kapag ganyan ka. Hindi na ito pwede kung ganito lang. Ang manyak na ito, mahina lang sa lambing, hindi sa dahas. Kailangan. Humanap ng magandang anggulo. Ilapag ang cellphone. Lumapit ka. Su Yangtze. Ang lupit mo. Su Yangtze. Tulong. Ano nangyari? Nasaktan ako sa itlog. Ha? Hindi naman siguro ganun, sinipa lang kita ng mahina. Mahina ba yun? Ginamit mo pa ang lakas ng pagsuso mo. Parang medyo mabigat nga yung sipa ko kanina. E di dadalhin kita sa ospital. Isang oras pa bago makarating sa ospital, hintayin mo ako. Patay na lahat. Grabe ba ang tama? Su Yangtze, pasok ka at tulungan mo akong magpatingin. Tingnan mo sa kanya yung parteng yun. Paano yun pwede? Fu Linchen, hindi ka nagsisinungaling no. Pasok ka na at tulungan mo akong magpatingin. Hindi pwedeng sugalin, paano kung totoo nga? Okay ka lang ba? Hindi. Masakit. Baka hindi na kita mapasaya sa hinaharap. Nakakaasar ka, nagbibiro ka pa.
Ano ka ba, bilisan mo. Gawin mo na. Yan, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Tana, naghihintay sila sa report mo. Hindi, kailangan kong bumalik sa Yuncheng. Hindi sinasagot ni Yan ang tawag ko. Baka naliligo, hindi makasagot. Hindi mo ba pinapagamot si Fu Linchen sa kanya? Walang mangyayaring masama. Cancel ang meeting. Kailangan kong umuwi agad sa Yuncheng. Ano nang nangyari? Kanina nasugatan si Fu Linchen, tinutulungan ko siya sa sugat. Ang galing ni Fu Linchen. Sino bang makakasakit sa kanya? Siya mismo ang nagkasakit sa sarili niya. Sige, tapos na. Sige, gabi na, matulog na tayo. Nagkagulo na, pwede bang tumahimik ka? Hindi mo nga ako tinitingnan, paano mo nalaman na nagkagulo ako? Hay! Kanina habang nakahiga ako sa kama, hindi kita hinawakan. Ako talaga ang bagong henerasyon na Liu Xiaohui. Ano ito? Pata ng baboy. Niu, Sige na Fu Linchen, tumigil ka na, matulog na tayo. ang prinsesa nagpapakita ng pagmamahal. Dahil sobrang lamig. Yan bao. Dumating na si Lolo para bisitahin ka. Gising ka na? Papasok na si Lolo. Lolo, bakit ka nandito? Nag-aalala ako sa iyo, yang si Aze na yan. Hinayaan ka lang sa Yuncheng, nakakagalit talaga. Isang araw mo lang, naayos mo na ang kwarto. Tumulong ang cleaner sa paglilinis. Nasaan si Fu Linchen? Bakit hindi ko siya makita? Baka busy siya. Hinayaan ka rin niya dito mag-isa. Alam ko nang hindi mapagkakatiwalaan yang mga lalaking yan, maliban sa akin. Pinakamamahal ka o si Yan Bao. Tingnan ko kung malinis ang pag-ayos. Lolo, gutom ka na ba? Tara, kumain tayo. Ang pangit ng kinain ko sa eroplano, dadalhin kita kumain ng steam pot chicken. Tawagan mo si Fu Linchen, sabihin mo sumama siya. Ah, marami siyang negosyo, baka busy siya. Huwag na natin siyang istorbohin. Tara na tayo. Nababaliw ka na ba? Nandito si Lolo sa kabilang kwarto. Ano na naman ito? Gumawa ng mga nakakatuwang bagay. Huwag mong isipin na hindi ko alam yung ginagawa mo. Lobong may malaking buntot. Ang saya siguro nitong pagluloko mo sa akin, kahit na siya ay isang malaking bastos. Pero hindi naman siya tunay na salbahe. Alam na alam mo ako, prinsesa, dalhin kita maglaro. Fu Linchen. Sinadya mo ba akong dalhin sa napakagandang lugar na ito para makita ang mga bulaklak? Hindi lang yon. Ang ganda. Napakaganda. Mga alitap-tap yan. Gusto mo? Unang beses kong makakita ng alitap-tap, ikaw pa ang nagpakita sa akin. Sawa ka na ba? Sino ang nakatitig sa'yo? May insekto sa mukha mo.
Tulungan mo akong alisin yon. Okay na, wala na. Naalala mo pa ba? Noong 17 anyos ka pa lang. Binigyan mo ako ng lamparan ng alitaptap na nakalagay sa bote. Ngayon, hindi mo na balak magbigay? Bibigyan. Meron ang 17 anyos na yan. Dapat meron din ang 23 anyos na yan. Prinsesa. Tandaan mo ang kabutihan ko. Okay na, huling na. May sorpresa ang Sleeping Beauty paggising. Salamat, Fu Linchen. Su Yangxi. Bakit hindi mo ako tinawagan? Paano mo nalaman? Yung pinsan kong si Fu Wanti, nadala ng maling kaibigan na si Zhang Liuliu. Ang lakas ng loob na banggain ka ng wheelchair sa ospital. Natatakot siyang pagalitan ko siya. Tumawag siya sa akin at umamin. Ang sakit-sakit na nga. Anong ipinagmamalaki mo? Akala ko kaya ko. Walang hit ang phone mo. Hindi mo alam ang lugar mo. Huwag mo na akong pagalitan. May tao, baka magkamali ng akala. Salamat sa simpleng solusyon mo. Basta effective. Salamat sa paghatid mo sa akin kanina. Ano nang ginagawa mo? Kung may balak talaga ako, hindi kita ihahatid pa uwi. Uwi na ako. Huwag kang gagalaw. Masakit pa ba? Kanina, masakit talaga. Ngayon, hindi na. Maging tayo na. Gastusin mo ang pera mo ng walang limitasyon. Kahit anong hiling mo, ibibigay ko. Kahit ang sa langit, kukunin ko para sa'yo. Pwede rin kitang tulungan. Baby. Gusto mo bang tawagin kitang baby? Fu Linchen, Nandiyan KBA? Huwag kang gagalaw. Tumahimik ka, hindi niya tayo mapapansin. Kung masyado kang maingay, gagalaw ang buong kotse. Ano kaya ang isipin ni Guyans? Mabait na baby. Fu Linchen. Nasa loob ka ba ng kotse? Fu Linchen, pa sa kaligtasan mo, bibilang ako ng 5. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, babasagin ko ang bintana. 5, 4, 3. Dalawa. Tumahimik ka, tulog na siya. Bakit nasa kotse siya niyan? Huwag kang mag-alala, dapat mo pa nga akong pasalamatan. Talaga? Kanina, hinanap ako ni Denson sa ospital para pag-usapan ng isang bagay. Sakto kong nakita siyang nasugatan at hindi makalakad, kaya sinabay ko siya pauwi. Talaga? Denson. Tungkol ba sa donasyon ang pag-uusap natin kanina?
Oo. Maraming salamat sa pagpunta para gabayan kami. Masaya ang usapan natin kanina. Sana ay makadalo ka sa aming seremonya ng donasyon. Sigurado ako. Tol. Paano ko naman sususpetsahan ang isang kaibigan? Buksan mo ang pinto. Hindi komportable si Yanyan sa loob ng kotse. Ako na ang magdadala kay Yanyan pauwi. CJ, Kanina ay tulog lang ako. Yanyan, maari kang umasa sa akin. Ang mga kuya ay nandito para protektahan ang mga bunso. Ano na ang nalaman mo? May iba pa ba? Guyanse, may sasabihin ako sa iyo. Ayo, Sandali lang. Sige, alam ka una. Ang sinumang nanakit kay Yanyan, hindi ko palalampasin. Kahit pa ang mga fu na may malaking kapangyarihan. Pupunta na ako para ipaghiganti ka. Bakit malungkot ang ating Bobby? Lolo, gusto ko lang. Kung bigla kong sasabihin ang tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal. Baka hindi makayanan ni Lolo ang biglaang balita. Gusto ko lang sanang itanong kung kumusta ang puso mo ngayon. Matanda na ako, wala na akong silbi. Noong nakaraan, natakot ako nang mahulugan ni Lola Wang ang plato. Tumaas ang presyon ko. Nahihilo na talaga ako. Kailangan mong maging mas maingat. Lolo, huwag mong kalimutang uminom ng gamot mo sa tamang oras. Oo, sige. Tita, Pumunta si Tita Yanyan para magpatingin, sabay na lang din na dumalaw sayo. Nagdala rin ako ng minatamis para sayo. salamat tita. Mula nang dumating ka sa pamilya ko, ako'y palaging naghahanda ng iba't ibang minatamis para sayo. Naalala mo ba? Naalala ko ang kabutihan mo sa akin. Naiintindihan ko lahat sa puso ko. Ang pagtatayo ng sariling negosyo ay parang anak. Lahat ay pinaghirapan at inalagaan. Ang paglilista sa ibang bansa ay pangarap ni Yanzi. Pero para lang sayo, nagwala pa siya sa bahay ng mga Fu. Pinapunta pa niya sa ibang bansa ang pinsan ni Fu Linchen. Ang pamilya nila ay may kinalaman sa Securities Regulatory Commission. Dahil sa away na yon, hindi na makakapaglista ang kumpanya ni Yanzi, kahit na hindi niya sinasabi. Pero bilang ina, alam kung gaano siya nasasaktan. Yan, alam mo na dapat ang gagawin mo, di ba? Tita, naiintindihan ko na. pasok. Anong kailangan mo? Gusto kitang ilibre ng pagkain. Walang dahilan, bigla kang naging mabait. Anong balak mo sa akin, prinsesa? Hindi ba pwedeng gusto lang kitang ilibre? CJ. Pero may meeting pa ako ng alas 6, baka matagalan. Kung pagod ka na, umuwi ka na lang, sa ibang araw na lang tayo kumain. Pumunta ka na sa meeting, kahit anong oras, maghihintay ako. CJ. Umupo ka muna dito at magpahinga. Hintayin mo ako. Yanyan, sabi ni Lolo hindi KPA umwuwi. Ang sarap.
Baby. Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa, mabait akong bata. Wala talaga akong ginagawa. Hindi ako mabait na bata. Lumabas ka. Tuloy. Anong ginagawa mo? Nakabukas ang pinto. Lumingon ka. Tutulungan kita sa problema mo sa sapatos. Bakit may dala ka pa niyan? Kanina ko pa binili nung meeting, tara na gutom na ako. Alis na tayo. Anong kakainin natin? Fu Linchen. Grabe kan gayon. Yung International Technical Conference na pinamunuan Montag. Bakit hindi mo isinama ang amin ni family? Siyempre para sa'yo yon. Number 1 kami sa bansa. Dati. Ngayon, hindi na kayo umabot sa 10% ng market value ng kumpanya ko. Wala kayong karapatang magtanong. Umalis ka. Hoy Gu Yenja. Nakita ka ulang yung fiancé Montag. Si Zhu Yangxi at si Fu Linchen. Magkasama silang umalis, dalawa lang sila. Ano kaya ang ginagawa nila? Pupunta muna ako sa CR. Hoy Gu Yenja. Nakita ka ulang yung fiancé Montag. Si Zhu Yangxi at si Fu Linchen. Magkasama silang umalis, dalawa lang sila. Ano kaya ang ginagawa nila? Ate Ye. Ako si Zhang Liuliu. Siyang Master Gu ay pumunta sa CR. Sasabihin ko sa kanya yung sinabi mo. Yang Master Gu. Inumin natin. Bakit walang tao? Hindi maganda ang negosyo. Ako lang ang customer. Fu Linchen, gusto ko sanang itanong kung kaya mo. Pagkatapos kumain na lang. CJ. Ano yung kailangan mo sa akin? Pwede mo bang tulungan ang kumpanya ni Guyanse na mag-list sa abroad? Para lang kay Guyanze ang pagpunta mo dito. Para sa kanya, naghintay ka sa opisina ko matapos ang 3 oras na meeting. Para sa kanya, hindi ka pa kumakain at kasama mo ako hanggang ngayon. Isa-isa. Prinsesa, ang bait mo talaga sa fiancé mo. Su Yangxi, gusto kong malaman. Ano ang pakiramdam mo sa pagsasama natin? Parang napakababa mo para sa akin. Parang napakahirap para sa'yo. Gusto mo na akong iwan agad. Lahat ng ito hindi para sa kanya. Fu Linchen. Masaya ako kapag kasama ka. 000. Pwede kong tulungan si Guyanze. Pero kailangan mong i-cancel ang engagement nyo. Gusto ko ng kumpletong pamilya. Pero kung i-cancel ko ang engagement, natatakot ako baka hindi na sila pamilya ko. Pero walang kwentang magpumilit, di ba? Guyanse, may sasabihin ako sa iyo. Sandali lang. Gusto ko lang itanong kumusta ang puso mo nitong mga nakaraang araw. Matanda na ako, wala nang silbi. Noong nakaraan, nang mahulog ni Aling Wang ang plato, tumaas ang presyon ko sa takot. Nahihilo ako ng husto.
Bibigyan kita ng 1 linggo. Sapat na ba? Ang kasal mo at ni Guyanze ay talagang delikado na. Ako'y sumasabay lang sa agos, hindi nagnanakaw ng relasyon. Itzad, kailangan ko bang magpasalamat sa'yo? Walang pasasalamatan, ipagkaloob mo na lang ang iyong sarili. Prinsesa, oras na para i-cancel mo ang kasal. Aze, kakalist lang ng kumpanya mo sa abroad. Paano nagkaroon ng iskandalo? Ito ay isang malaking pagkakamali. Si Zhang Liuliu ang endorser ng aking kumpanya. Isang malaking hirap ang pinagdaanan ko. Bago ko napigilan ang isyong ito, sasabihin ko sa'yo, hindi ko hahayaang maging manugang ko ang isang artista. Putulin mo na agad ang relasyon mo sa kanya. Yan ba o? Anong ginagawa mo dito? Tara, kain na tayo. Tatay, dumating na siya niyan. Dito. O sige, upo na tayo, kain na tayo. Tatay. Ang pamilya Bo ay nagkaroon ulit ng anak na lalaki ngayong taon. 4 na henerasyon na ang pamilya ni Lolo Bo. Talaga? Bakit hindi ko narinig ito? Kakap-an ganak lang ba? Gusto ko rin maging lolo sa tuhod. Si Yanyan at Yanxie ay hindi na bata. Oras na para magpakasal. Sa tingin ko, pumili na lang tayo ng magandang araw para kunin nila ang marriage license. Tama. Tamang-tama na nandito tayong lahat ngayon, ito na ang tamang panahon. Lolo, tito, ako. Ayokong pakasal kay Guyanze. Ano? Ano? Pasensya na, gusto kong i-cancel ang kasal kay Guyanze. Gusto mong i-cancel ang kasal natin? Hindi ito pwede. Lolo, Hoy, 120. May tao ditong nawalan ng malay. tatay, lolo. Sino raw ang nagpagalit kay Lolo Gu ng ganito? Zino Pia? Yung babaeng may apelidong Su. Balita ko gusto pa niyang i-cancel ang kasal kay Yanxie. Talagang hindi marunong tumingin ng sitwasyon. Fu Linchen. Dalhin mo na ako. CJ. Malungkot ka ba dahil kinansel mo ang kasal kay Guyanze? Hindi. Nasaktan ko ang lolo na nagpalaki sa akin. Kaya malungkot. Su Yangxi. Maraming tao sa mundo na mahalaga sa'yo. Pero ang pinakamahalaga dapat ay ang sarili mo. Pagod ka na? Matulog ka muna, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Fu Linchen. Pwede mo ba akong yakapin? Sobra ang gusto ko. Pupunta ako para tingnan si Lolo. Okay na si Lolo Gu. Mabuti naman, mabuti naman. Ay, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Anong trabaho? Kinausap ko na ang boss mo kahapon. Salamat ha. Walang anuman, komportable akong yakap ka habang natutulog. Hindi ka pa bababangon? Maghihintay muna ako, kailangan kong magpahinga. Anong pahinga? Kung nandito ka lang palagi, baka matagalan pa ako. Maglilinis na ako.
Nako, natakot agad ang liit na kuneho, ang cute mo. Pupunta ka ba sa kumpanya mamaya? Hindi, sasamahan kita pumunta sa bahay ng Gyu. Sasamahan mo ako pumunta sa bahay ng Gu? Tinanggihan mo na ang kasal, dapat ka nang umalis sa bahay ng Gyu, prinsesa. Wala pa akong mahanap na titirhan. Yung kapitbahay na bahay ay akin din, doon ka na lang tumira. May pera ako, pwede akong bumili ng sarili ko. Kung bibili o magre-rent ka, sa tingin mo kay Guyanze, makikita niya ang buong Beijing. Ang subdivision na ito ang pinaka-secure. Eh di magbabayad ako ng renta sa iyo. Sige, 5 piso at 2 sentimo ang renta mo. Casio card. Salamat ha. Ay, naikuha ko na lahat ng gamit. Walang nakuha na regalo ni Guyanze. Basura lang ang mga binigay niya. Kung gusto mo, bibilhan kita, pati ang bahay kung gusto mo. Bukas ipapangalan ko na sa'yo. Pero ang laki ng bahay na iyon. Parang sayang kung ako lang ang titira. Hating gabi na. Sinabi mo iyan sa isang single na lalaki. Parang inaaya mo akong matulog dito. Wala akong ganong intensyon. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Paano mo nalaman ang iniisip ko? Dahil marami ka nang ginawa dati. Meron ba? Naman. Kagabi, buong gabi akong naipit mo. Ngayong araw, buong araw mo akong pinag-utos-utosan. Itong bahay na ito. 5 piso at 2 sentimo lang ang upa kada buwan. Ako pa ang naging masama. Suyansi, may konsensya ka ba? Meron ka bang puso? Ikaw, Suyansi, ikaw. Yan Bao. Tigilan Montag na, Yang Pak Uga. Pabalik-balik ka na ng 8 bises. Nahihilo na ang mata ni Lolo. Hindi ka pa ba papasok para bisitahin si Lolo? Lolo. Pasensya na po. Kasalanan ko po lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana. Hindi kasalanan ni Yan Bao. Hindi ba siya, yung walang utang na loob? Muntik na mamatay si Lolo Gu sa galit dahil sa kanya. Talagang walang konsensya. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Hindi zinazadya ni Yan Yan yun. Talaga namang mapagpatawad ang pamilya Gu. Ganito na ang nangyari. Pinoprotektahan pa rin nila, yung walang utang na loob. Kung ayaw niyo na ng dila niyo, ipamigay niyo na lang. Sure. Si Prinz Fu Yon. Yan. Hinanap kita sa outpatient department, wala ka. Bisitahin ko lang si Lolo. Yan, buong araw kahapon, wala ka. Nag-alala si Yanzi sa'yo. Alam mo naman, pinakamamahal ka niya. Si Guyanzi, ang pinakamamahal niya ay ang sarili niya. Ano nang ibig mong sabihin? Mula kahapon hanggang ngayon, 2 araw na. Kumakalat sa buong Beijing na si Suyansi. Ang nagpa-ospital kay Lolo Gu. Kung talagang mahal niya siya, bakit hindi siya lumabas para ipagtanggol siya? Fulinshen. Hindi ba't si Guyanzi nakipagkalantari sa isang artista? Kaya na-ospital si Lolo Gu. Bakit ginawa mo, di mo kayang aminin? Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit na-ospital si Lolo. Ayokong marinig na pinag-usapan ninyo si Yan sa likod niya. Kung may sasabihin kayo, sa akin na lang. Saan ka naman noong una? 2 araw na siya na pinagbibintangan. Ako ang pumigil sa kanya. Guyanzi, sakto ba yung suot mong pantalon? Bukas, bibilhan kita ng diaper. Bagay na bagay sa'yo, mamas boy ka naman. Yan Bao, may pak isa pa beng mayos tu? Pasensya na po, Lolo. Gusto lang ni Lolo na bigyan ka ng pinakamagandang buhay, ipagkatiwala ka sa iba. Hindi mapakali si Lolo. Lolo, ano ba ang ibig sabihin ng mabuting buhay? Kumpara sa material na bagay, mas gusto ko ang isang masaya at tahimik na tahanan. Isang taong tunay na nagmamahal at nag-aalaga sa akin. Isang taong ako lang ang minamahal. Huwag kang mag-alala, yan.
Hindi kita bibigyan. Tara, ihahatid kita sa bahay. Pupunta ako kay Dodo. Nalasing siya sa client, hindi ako mapakali, aalagaan ko siya. CJ. Ano ang sinabi ni Lolo Gu sa inyong dalawa ng kayo lang? Sabi niya, kahit hindi maging mag-asawa, pamilya pa rin tayo. Mula ngayon, tawagan na lang tayong magkapatid. Magkapatid. Si Guyans ay isang gago. Huwag kang babalik sa kanya. Hindi ba kayo magkaibigan? Bakit mo siya laging tinatawag na gago? Nga. Kaya ko nga siyang nakuha ang nobya niya. Tumahimik ka nga. Sabihin mo, nakuha ko ba siya o hindi? Tara, dito nakatira si Dodo, ang guluno. Dito na siya nakatira ng mahigit 20 taon. Okay lang yan, huwag kang mag-alala. Umuwi ka muna. CJ. Esan, Honey, ang bastos mo, gusto kita, halik. Emva. Honey, Dodo, tara na, uwi na tayo. Yan, sabihin ko sayo. matutuloy yung project na pinag-usapan ko ngayon. Pasensya na. Hindi na. Alam kong matutuloy talaga. Ingat! Ikaw na magnanakaw ng panty, manyak ka. Dodo, Manyak, sorry na. Nadalawang ako. 8. Sabihin ko sa'yo, kung may gagawin ka, sa akin mo gawin, pakawalan mo ang kaibigan ko. Dodo, Ang Bango Montag. Mukha kang masa. huwag kang lalapit. Ang sarap. Mas lalo akong nasasaapan habang sinasaktan mo ako. Hahaha, halika, ganda. Tigil. Fulinchen. Okay na. Nawala ng malay si Duo-Duo, tulungan niyo siya. Duo-Duo, gising ka. Duo-Duo, gising ka. Duo-Duo, Gising na, huwag ka nang matulog. may hininga pa. P-Stern, T-Stern, Nina. Nanaginip ako na may umihi sa akin. Ang wild ng imagination mo ah. Young Master Fu, nilich das Montag akon gayon. Kail angan ba kitang tiklopin? Kung gusto mo talagang lumuhod, tawagin mo akong daddy at hindi ako tatanggi. Hindi pwede, hindi ako magpapaalipin sa kaaway. Nag-uusap pa kayo. Nagsiselos ka. Kakaligtas ko lang sa'yo ah. Hindi naman, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Maniakes ka. Maniakes. Tara na uwi, delikado dito. Sige na, dalhin mo na yung magandang babi mong sitsitsi. Ihahatit ko, tong Maniakes sa presento. Uwi na. Ang late na, bakit mo ako dinala sa bahay mo? Uwi ako. Malaki at malungkot yung villa, hindi ka matatakot mag-isa. Ako. Hindi ako natatakot. CJ.
Natatakot ako para sa'yo, okay? Dito ka na matulog ngayong gabi. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Ayoko dito matulog. Natatakot ako baka kainin mo ako. Kung gusto talaga kitang kainin, hindi kita papatagalin ng ganito. Pero hindi ka naman nagkulang sa pambubusabo sa akin ah. Ano nang kinukukumbaba mo? Wala. Fu Linchen. Tungkol sa nangyari kanina, salamat ha. Kung magpapasalamat ka, dapat may sincerity. Natatakot ka pa ba? Mukhang epektibo ang therapy ko kay Irsu. Meron pa akong isang malakas na gamot, siguradong makatulog ka ng mahimbing. Good night, Fu Linchen. Hoy Dudu. Hoy Yan, dinala ka yung Manyakis SA presento kahapon. Tapos dahil galit ako, nagka-race ako, nabangga ang kots. Kailangan kong sunduin ang client mamayang hapon. Pwedeng hiramin ko yung kotse mo. Ano, nabangga ka? Okay ka lang? Hindi. Naipasok ko na sa paggawa ang kotse. Nakakatakot naman. Gamitin mo na lang ito, ingat ka ha. Si, tatawag ako ng taxi para sa'yo. Wag na. Gamitin mo na lang diretso. Salamat. Ay naku, talagang malas ngayon. May manyaki sa harap, may stalker sa likod. Hindi pa ako nasaksak. Tapos may gumawa pa sa akin sa bahay. Sino yung lalaking naghatid sa'yo kanina? Fu Linchen, baliw ka ba? Muntik mo na akong patayin sa takot. Ay, huwag. Anong huwag? Hindi ko pa nga binibigay, ayaw mo na. Suyansi. Isang araw lang akong hindi sumagot sa'yo. May ibang lalaki nang lumalapit sa'yo. Sa susunod, ako na ang magiging personal mong driver, okay? Kitang-kita sa mata mo, gusto mo talaga ako. Gusto ko ang kapatid mo. Muntik mo na akong patayin sa takot. Huwag mong gustuhin ang kapatid ko. Ang taas at matulis ng ilong mo. Yan, nabasa ko sa internet, ang lalaking mataas at matulis ang ilong. Magaling sa ganong bagay. Ano ba iniisip mo? Wala naman. Mukhang may iniisip kang sekreto. Wala akong iniisip na masama. Kanina, may iniisip kang masama. Sabi ko wala eh. Umuwi ka na. Maghihilamos na ako at matutulog. Naiintindihan ko. Inaanyayahan mo akong maligo at matulog kasama mo. Ay naku, dahil sobrang enthusiastic mo. Hirap naman tanggihan. Isang gabi lang. Pipilitin ko na lang tanggapin. Ay, bitawan mo. Lumabas ka. Hindi kita kailangan. Lumabas ka. Huwag mo nang hilahin, mapupunit ang damit. Sino niloloko mo? Hindi naman mapupunit ang shirt. Marami pa akong parte ng katawan na masarap. Gusto mong subukan? Ganito, huhubaran ko na. Para makita mo ng 360 degrees, pumili ka. Hindi na. Kanina, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko sinasadya na mahalikan ka doon. Kung marinig ng iba ang sinabi mo, akala nila saan ka humalik. Ay, Baka gusto mong magsuot ng damit. Kasi kung kita ang dibdib at tiyan, talagang bastos. sigurado ka bang isusuot ko ito?
Fu Linchen. Kahit na ako'y magmakaawa sa'yo. Umuwi ka na sa sarili mong bahay. Hindi, matutulog na ako. Good night. Bilis, umalis ka na. Hinalikan lang naman ang pectoral muscles. Nahihiya ka pa? Hoy, Dodo. Nandito na ako, wag magmadali, dahan-dahan lang. Su Yangxi. May kailangan ka? 1,000,000 para umalis ka kay Fu Linchen. Kamakailan, hindi ka kumain ng liuliume. Ano? Sabi niya, wala kang ginagawa. Tumahimik ka. Nagtatanong ng daan? Sa unang kanto, kumaliwa. Sakay ka ng bus number 3 hanggang dulo. Ano bang pinagsasabi mo? Alam ko. Bus number 3, ang huling hintuan ay Beijing North Mental Hospital. Su Yangxi, niloloko mo ako. 1,000,000 lang ang halaga mo kay Fu Linchen. Ikaw ang nanloko sa akin. 3 Millionen, hindi 5 Millionen. Basta umalis ka lang kay Fu Linchen. Gets ko, gusto mong maging nanay, nagsasalita ng ganyang masasamang salita. At saka, nasa kanya ang mga paa, paano ko siya mapapakilos? Basta lumayo ka lang sa kanya. Makikita niya ako. Baliw! Ang teknolohiyang kumpanya namin, numero 1 sa bansa. Matutulungan ko ang kanyang kumpanya para mas umangat pa siya. Para mas mabilis niyang makamit ang kanyang pangarap. Ikaf? Hindi mo lang kami hinahadlangan. Pinipigilan mo rin ang kanyang pag-unlad, Su Yanxi. Mamatay ka na. Takbo, bilis, umalis na tayo. Fu Linchen, okay ka lang? Bilis, tumayo ka. Hubarin mo ang iyong pang-itaas, titingnan ko. Wala akong hilig na magpakita ng dibdib sa harap ng maraming tao. Prinsesa, Ano nang iniisip mo? Hindi naman kailangan magubad, titingnan lang ang likod mo. okay lang ako. Yahongi, naglakas loob siyang gawin yon sa'yo. Tara, bigyan natin siya ng leksyon. Alin sa mga kamay mo ang tumulak kay Yan? Alam ka o kanang kamay. Ang pangit ng tunog parang pumatay ng baboy sa bagong taon. Yang Master Fu, hindi ako nanakit. Sabihin mo sa pamilya Ye huwag kayong maglaro ng mga kalokohan kung hindi. Ikaf. Yan. Natatakot ka ba sa akin? Hindi natatakot ikaw ang nagprotekta sa akin. Sasabihin ko agad kay Doodo, hindi ko na siya hihintayin. Dali pumunta tayo sa ospital para magamot ang sugat. Susundin ko ang prinsesa. Paano ako nakapanaginip ng ganito? Anong panaginip? Bakit ka nandito? May nanaginip sa akin siyempre, kailangan kong maging knight ng prinsesa. At sumabog sa eksena. Magsalita ng maayos, isalin mo. Natatakot ako baka magkaroon ka ng bangungot kaya natulog ako sa sofa sa sala. Ngayon sumasakit ang likod ko. Hindi mo man lang ako naawa. Maraming salamat talaga. Paano mo ako babayaran? Huwag. May trabaho pa tayo ngayon, may malaking operasyon sa umaga. Huwag nating sayangin, sige, sa ibang araw na lang kita ililibre. Anong gusto mo kainin, pili ka? Gusto kitang kainin. Magbibihis ako, lumabas ka. Tutulungan kita, mabait ako. Nung bata pa ako, mahilig na akong tumulong sa lola at mawid halika-halika. Lumabas ka na.
Grebe balita isinumbong ang pamilya Yi sa tax evasion. Marami nang nahuli baliw na si Yihongi. Ginagawa lahat para may labas ang mga tao. May kinalaman daw ang pamilya Fu dito. At dahil ba sa ginawa ni Ehongi sa akin dati? Pero ano nangyari sa'yo puro pasa ang mata? Parang nagpuyat ka buong gabi. Kagabi na naginip ako kay Fu Linchen. Tapos kaninang umaga bigla siyang sumulpot sa kama ko. Gulat na gulat ako, nakakakilabot. Sino ba ang makakapahinga ng maayos? Ikaw lang ang bihasa na kayang gawin ang ganitong. Perpektong operasyon sa ganitong kalagayan. Trabaho yun, dapat maging maingat. Pero ano ba ang pinakagawa niyo? Kami. Wala kaming relasyon. Sa ngayon wala pero sigurado ako. Gusto talaga ni Prince Fu na may koneksyon sa'yo. Pero parang nagbibiro lang siya sa akin. Huwag na, abala si Prince Fu sa paggawa ng rocket. Wala siyang oras para magbiruan. Totoo ba? Aminin Montag, gusto Montag si Prinz Fu. Pero ganun talaga, ang lalaking tulad ni Prince Fu. Gwapo, mayaman, may kapangyarihan, at mabuti pa sa'yo. Mahirap hindi ma-fall. Ang lalaking tulad ni Prince Fu. Maraming babae ang naghihintay para sa kanya. Dapat mong agawin siya. Para makapagyabang ako. Na best friend ako NG girlfriend ni Prinz Fu. Kaya Montag, Jan. May problema, Dr. Su. Yung pasyente mong inopera kanina, may nakakahawang sakit pala. Nahawa tayo. Ano? Ano NG nangyari, Dr. Su? Dr. Su, Dr. Su. Lagnat K, Dr. Su. Ihre Report KOSA Infection Control. Lumabas na ang resulta. Buti na lang hindi nahawa si Yan. Bakit siya nilalagnat? Kulang sa tulog, sobrang stress. Sabi ni Duoduo. Natakot siya kamakailan. Maraming factors ang dahilan. Kulang sa tulog, sobrang stress. Malaki ang ambag ng pamilya Gu dito. Mr. Fu, Mr. Gu, ito ang gamot na gawa ng ospital namin. Effective sa lagnat. Itingnan ko muna ang instructions. Yen, Geising. Uminom muna ng gamot bago matulog. Ang mga doktor at nurse, maraming pasyente nakikita araw-araw. Siguradong may experience sila. Magtanong ka sa kanila. Ziege. Kahit anong gawin ko, ayaw niyang uminom ng gamot. Subukan mo kaya ng ibang tao? Ako nga hindi ka umapainom. Lalo na kung ibang tao ang magpapainom. Ayan, nainom na nung ibang tao ang nagpainom. Fu Linchen, paano ohne penem? Gamit ang kamay? Siyempre alam kong gamit ang kamay, hindi naman bibig. Nung tinawag ko siya, nagising siya. Kaya nainom niya ang gamot. Angstwerte Montag naman. Pagpapainom lang ng gamot, wala namang swerte doon. Oo nga. Alam ko, importante ang mga bagay sa abroad. Pero si Yan. Sige, pupunta na ako. Fu Linchen, pack yours up, alagaan Montag si Yan. Sige, importante ang career mo. Importante din si Yan. Pero hindi kasing importante ng career mo, di ba? Aalagaan ko siya. Yan, tapos na ang gamot mo.
Gusto mo pa, baby? Bakit hindi ka mabusog, baby? Ang clingy mo talaga. Bakit ngayon ko lang nalaman na may ganito kang hilig? Gusto mo ng live show? Hindi mo dapat ginagawa, tukayan yan. Ano? Nagtuturo ka sa akin? Nakabukas pa lang siya, hindi mo dapat sinasamantala. Kung gagawin mo pa ito sa kanya, sasabihin ko, kay Gu Yenja. CJ, gusto ko rin makita kung ano ang reaksyon ni Guyanze kapag nalaman niya ang nangyayari sa akin at Suyangsi. Lumabas na ang lagnat, gising na siya, pwede na siyang umuwi. Yan, gising ka na. Nung nakabukas ka, si Yanshe ang nag-alaga sa'yo ng maayos. Salamat sa pag-aalaga. Walang problema ang mag-alaga sa'yo. Sasabihin ko na kay Lolo, nag-alala siya. Esan, Guyanze, hindi ba't malaga ka? Bilisan mo, asikasuhin mo ang discharge ni Yanyan. Nawala na ang nakakainis. Yan, listen. Nung unang araw mo sa ospital, umalis agad si Guyanshi papuntang abroad. Para sa negosyo. Si Fu Xiao ang kasama mo, nag-alaga sa'yo. Nagpunas, nagbigay ng gamot. Sobrang sincere es ayo. salamat. Salamat sa akin. Halik, Kayong dalawa. Hindi ka o titignan. Ano NG ginagawa ninyo? tinitignan lang ang temperatura niya. Yan, bakit ang pula ng mukha mo? Baka nagkakalagnat ka na naman? Tapos na, bakit nakatayo ka lang diyan? Ayusin mo na ang gamit niya yan, pauwi na tayo. Sige. Yan, masakit ang puson ko. Dalhin mo ako sa doktor. Duo, okay ka lang. Fu Xiao, hindi ba't may kaibigan kang OBGYN dito? Samahan Montag ako. Ah. Tara, Sama ako. Young Master Gu, babay ako. Hindi bagay na sabay tayong pumunta sa Obgen, di ba? Mas mabuti pang maghintay ka na lang sa kotse. Aray, ang sakit. Bilisan Montag nga. Tapos na. Magselos kayo ng magselos, alis na ako. Pagkakita pa lang, yakap agad. Pag nagtagal pa tayong mag-isa ng 5 minuto, baka kainin mo na ako. Sino bang nagmamadali? Naipush lang ako ni Duo. Suyansi, huwag kang magsinungaling. Sinadya ni Kian Duo na tawagin ako. Alam mo na yon, pero hindi ka tumanggi. Ano ibig sabihin nun? Di ba pwedeng alam mo na lang nang hindi sinasabi? Huwag mong ibunyag. Wala ba akong hiya? Fu Linchen, ang kulit mo. Kung ganun kasama ako, bakit ayaw mo pa ring bumangon? Kung sakaling maging kaaya-aya ko, makakabangon ka pa kaya? Anong sinasabi mo? Parang gutom na gutom ako sa'yo ah. Di ba? Di na kita kakausapin, aasikasuhin ko na ang discharge. Sinungaling. Kahit dahilan di mo pinag-isipan. Tapos ko na. Alam mo ba kung paano mo nainom ang gamot? Sa loob ng 4 na araw na di ka nagising. Hindi eh. Ganito kita pinainom. Naalala mo na? Hindi pa.
Yan, nandiyan ka ba? Yan, kanina pa kita hinahanap, bakit di kita makita? Sumama si Yan sa akin sa ultrasound room. Siyempre, di mo siya makikita. Inanong ko ang nurse. Sabi niya pumunta raw si Yan sa EIE lounge. Mali ang nakita mo. Siege, alis na tayo. Siege. Ay, naalala ko may nakalimutan ako. Hintayin niyo ako, kukunin ka ulang. Fulinchen, bakit nandito ka? Kanina ka pa nandito? Ano naman? Nandito rin ba si Yan? Kung nandito siya o hindi, tanungin mo siya. Alis na ako. Par, ang tapang mo uminom, may problema ka ba? Young Master Gu, wag ka nang uminom, na Vasilulio. Ikaw. Gusto mo pa ba ako? Gusto kita, syempre gusto kita. Alam ka una. Si Yan, paborito niya ang kuya. Hindi ikaw siya. Hindi ba kayo ni Yan nagkansela ng kasal? Anong kalokohan, tu? Kanselasyon ng kasal? Hindi pwede. Dapat ako lang ang gusto ni Yan. Ako lang dapat ang para sa kanya. Kahit na open marriage tayo. Kahit na. Kahit ano pa, ako lang dapat ang gusto niya. Pupuntahan ko siya. Dahan-dahan ka. Hintayin Montag ako. Bakit dito tayo kakain? Bigla kong nagustuhan ang French cuisine dito. Ano ba? Parang may importante mangyayari. Ano? Halimbawa, mag-confess sa isang tao. Mag-confess? Kanino? Siyempre sa isang walang utang na loob. Sinong mabait sa kanya, yun ang inaapi niya. Hindi mo pa rin sasabihin kung sino. Sino? Hindi ko alam. Fulinchen, ano ang ginagawa Montag? Si Yan ay aking fiancé. Paalala ko lang, kanselado na ang kasal ninyo. Guyanse. Anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Yan, pinilit ka ba niya? Nandito ako, sabihin mo sa kuya. Huwag kang matakot. Walang pumilit sa akin. Single siya, single ako. Natural lang na magkasama tayo. Ang cute mo, nagnakaw ng fiance ng kaibigan. Dahil kay Lolo Gu. Isang suntok lang ang titiisin ko. Kapag umulit ka, huwag mong sisihin kung hindi kita palalampasin. Ninakaw mo ang fiance ko, tapos hindi mo ako palalampasin? Nang kayo niyan yan, ilang hirap ang dinanas niya. Matagal ko nang gustong suntukin ka. Sedge, sinong takot? Walang kwenta. Ikaf, tama na. Hindi ka ba natatakot na matakot si Yan? Yan. Guyanse. Kung kanino ako magiging boyfriend, pakakasalan at magkakaanak. Sarili kong desisyon yan. Ako ang may hawak ng buhay ko. Wala kang kinalaman. Hindi ba paborito mo ang kuya? Yan? Paano mo nasabi yan? Matagal na iyon. Hayaan na ang nakaraan. Shen Hibay, pakiusap alagaan niyo siya. Huwag ninyong pabahalahin ang lolo. Tara na.
Yan yan. Ayafna sa akin ni yan yan. Huwag kang malungkot, Young Master Gu, nandito ako. Ayoko ayo. Si yan yan lang ang gusto ko. Tara, pare, inom tayo ng todo. Okay ka lang. Hindi masyado, basag ang ilong ko. Nasa cosmetic surgery department ng ospital nyo ngayon. Tutu. Pupuntahan kita. Hoy, prinsesa. Bali talaga ang ilong mo. Airsu, pakicheck ulit nga. Hindi na kailangan. Narinig mo na ba ito? Kapag mas malaki ang ilong, mas malakas ang kakayahan. Hindi pa nga naririnig yan. Ngayon narinig mo na. Suyanxi. Isang lalaking kitang-kita ang lakas para sa'yo. Nasira ang kalahati. Paano mo ako pananagutan? Grabe naman yan. Sabihin mo, para sa'yo ba ito o hindi? Siguro nga. Eh di tama, dapat panagutan mo ako. Lumapit ka, sasabihin ko sa'yo ang solusyon. Ikaw. Baby. Maging girlfriend mo ako. Ano nang sinabi mo? Sabi ko. Hindi mo pa ba kayang bitawan si Guyanzi? Matagal na iyon. Eh ano nang nararamdaman mo sa kanya ngayon? Parang kuya na lang nakasabay kong lumaki. Ayoko lang malungkot ang lolo. Kuya lang talaga. Yun lang. Eh bakit ayaw mong maging girlfriend ko? Ano na koneksyon nun? Kasi nakalimutan ko na siya. Dapat maging girlfriend mo na ako. Nasira ang mukha ko dahil sa'yo, bahala ka, ikaw. Dapat panagutan mo ang buhay ko, maging girlfriend mo ako. Sige na, tigilan mo na yan. Huwag kang magbiro. Maniwala ka ba o hindi, iiyak ako sa harap mo. Hindi ako naniniwala. Umiyak ka nga. Suyansi. Maging girlfriend mo ako, pakiusap. Maging girlfriend mo ako. Sige, payag na ako. Ang laki ng ginastos ni Young Master Fu. Itong malaking brilyante. Matagal mo na itong pinlano, di ba? Siyempre, ang girlfriend ko ay karapat-dapat sa pinakamaganda. Ganito kalaking brilyante ang ibibigay mo kapag naging girlfriend mo ako. Eh kung ikasal tayo, ano ang balak mong gawin, Young Master Fu? Suyansi. Gusto mo bang pakasalan ako? Kung ganon, kailangan kong maghanda ng maayos para hindi ka mahirapan. Wala akong ganong iniisip. Kung wala kang ganong iniisip, meron ako. Gusto na kitang pakasalan ngayon din. Para araw-araw tayong maghalikan. Halika, halikan kita. Isang halik. Okay na. Yan yan. Yan yan, alam kong nasa loob ka. Pinilhan kita ng paborito mong sorry dumplings. Kuya, 2 oras akong pumila para dito. Hindi na, kumain na ako ng tanghalian. Yan yan, simulat sa pool. Pinakamamahal kita sa lahat. Hindi mo naman siguro ako pagsasara sa labas, di ba? Yan yan. Hindi nakalock ang pinto, pasok ka. Yan yan, alam kong may pagmamahal ka pa rin sa kuya mo. Hoy, kuya. Yan yan. Mainit pa ang dumplings. Tikman montag na. Hindi na, Guyanse. Masarap ang sorry dumplings. Dati gusto ko talaga ito. Pero nung gutom ako, wala kang ibinigay. Ngayong busog na ako, hindi ko na ito kayang lunukin.
Anak, Yan. Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo noong bata ka pa? Sabi Montag, paglaki Montag, pagkakasalan Montag si Kuya Janse. Gusto mong maging bride ni Kuya Yanshi. Wala na bang saysay ang mga salitang iyon? Guyanse. Matagal ko nang iniisip ito. Kung hindi mo ako gusto, bakit mo ako pinipilit na manatili sa tabi mo at gustuhin ka? Hindi. Hindi ko kailanman hindi nagustuhan. Simula sa pool, ikaw ang pinakamamahal ko. ang dami mong pagmamahal. Kaya mong magustuhan si Yan habang nagkakarelasyon ka rin sa isang artista. Hindi tayo pareho. Ang puso ko ay napakaliit. Napakaliit na para kay Yan lang. Fu Linchen. Nanakawin mo pa ang nobya ng kapatid mo. Wala ka bang hiya? Yeah. Ano yon? Mas importante ba yun kaysa sayo? Ikaf. Guyanse, tama na yan. Noon pa lang sinabi na natin nung tayo naghiwalay. Mula ngayon, magkapatid na lang tayo, wala nang pag-ibig. Kung hindi lang dahil sa lolo kong may sakit, baka hindi na kita ituring na kapatid. Yan. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga mo sa akin mula pagkabata. Sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Dati kitang mahal na mahal. Pinangarap kong maging asawa mo. Pero nung sinabi mo yung tungkol sa open marriage, nagbago na ang lahat. Ako ang nagkamali, hindi ko na-appreciate. Yan. Patawarin Montag na ako, Kuya Montag naman ako. Kuya, ang puso parang salamin. Pag nabasag, hindi na mabubuo. Kahit pilitin mong ayusin, may bitak pa rin. Naaalala ko pa rin ang kabutihan mo. Kaya ituturing pa rin kitang kuya. Pero dahil sa mga bitak na iyon, hindi na kita mapapatawad. Yan. Kuya, kung may pagmamahal ka pa sa akin, pakiusap, wag mo na akong pilitin. Naiintindihan ko na. Yan, kuya. Hindi ka na pahihirapan pa ng kuya mo. Yan, mahal na mahal ka ng kuya mo. Paano ka naman magiging malungkot? Yan. Ang gusto lang ng kuya ay ang kaligayahan mo. Paalam na. Sa taong minahal ko ng 10 taon. Nakikita kong umiiyak ang girlfriend ko para sa ibang lalaki. Ang sakit sa puso. Su. Halika, hawakan mo dito ang sakit. Tama na, huwag ka nang mag-alala. Hindi ako umiiyak para sa kanya. Para kanino? Para lang sa sarili kong 10 taon. Paano ang susunod? Nandito na ako para sayo. Saan po ang opisina ni Iyarsu? Kaibigan ko siya. Kaliwa, pangatlo. Siege, Salamat. Ye Honggui. Nakulong na ang pamilya Ye. Bakit siya pupunta kay Yan ngayon? Itinulak ni Hongi si Yan mula sa bundok? Ano? Baliw na babae ito. Hindi ba't kinain na ng pamilya Fu ang pamilya Yi? Baka may koneksyon si Fu Linchen kay Su Yanzi? Baka naghihiganti? Parang hindi tubig ito sa bote, malapot. Baka concentrated sulfuric acid? Iyarsu,
Hinahanap ka ng director. Pupunta na. Mamatay ka na, gago. Gulyanse. Okay ka lang? Bitawan mo ako. Yan, masaya ako na naprotektahan kita. Kuya, Concentrated sulfuric acid ito. Dadalhin kita sa emergency room. Magpunta ka na, ako na bahala kay Hongi. CJ, Ikaw, sumama ka sa akin. Anak. Kasalanan mo ito kung hindi dahil sa iyo. Bakit nasugatan ng ganito si Janse? paano naging kasalanan niyan bao ito? Akon ga. Lalaki talaga si Aze. Pinoprotektahan niya ang kapatid niya. Ma, huwag mong sisihin si Yan. Nakulong na si Hongi. Huwag kang mag-alala, hindi siya pababayaan ng pamilya Fu. Kayong dalawa. Bilang boyfriend niya yan. Natural lang natulungan ko ang kuya niya, hindi mo kailangang magpasalamat, tita. Natakot si Yan ngayon, uwi muna kami. Tara na. parang ang bigat lang ng pakiramdam ko. Kanina, tinanggihan ko ng masyadong matigas si Gulyanse, tapos, para lang niya akong protektahan, nasugatan siya ng malala. Hindi mo ito kasalanan. Kasalanan lahat ng baliw na babaeng si Hongi. Sabi nga ni Guyanze, masaya siya na naprotektahan ka niya. Pero, Hush! Matulog ka na, ako na ang bahala sa lahat. Ang insidente ng pag-attack ng asido ng babae mula sa pamilya ay lubhang malala. Akusado ng tangkang pagpatay. Sentensyado na habang buhay na pagkabilanggo. Huwag mo nang panoorin ang balita. Kasal mo ngayon. Mag-ayos ka na ng makyup mo. CJ, Hindi ka o akalain na ikakasal ka na, Yan. Ang bilis kumilos niyong Master Fu. Baka meron na? ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ka o inakala na ganon kagaling si Young Master Fu. Ang hirap na nagtiis siya hanggang ngayon. Ikakasal ka na, siguradong hindi na kita makikita. Siguradong bantay sarado ka niya. Hindi naman, tumigil ka na nga. Ngumiti ka naman. Yan, ang ganda-ganda mo. Ang gwapo mo rin. Paggabi na at patay na ang ilaw, takpan natin ang kumot. Ipapakita ko sa iyo ang mas gwapo. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ano ba ang iniisip mo? Ang sinasabi ko yung bago kong glow-in-the-dark na relo. Yan. Kuya, pwede ba kitang iyaya sa unang sayaw? Yan. Ang ganda mo ngayon. Salamat, kuya. Ilang bisis ko nang inisip ang itsura mo kapag nakasuot ng wedding gown. Ngunit ngayong nakita ko na.
Hindi para sa akin ito, yan. Sa huli, nawala rin kita. Alagaan mo si Yan, kung hindi, papahirapan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang magkaroon ka ng pagkakataon. Ngayon naman, pakisabihan natin ang bagong kasal na maghalikan.